July 17 taong 2004. Habang sarap na sarap ang maraming tao sa pagkaing inihanda sa kanila sa isang kasalan sa Nara, Palawan ay lingid sa kanilang kaalaman na karya pala ng tao ang kanilang pinagsasaluhan. Mga kaibigan, mailan ang kwento natin ngayon, kaya naman pasintabi po sa mga makikinig at manonood sapagkat maraming mga sensitibong salita ang maaring mabanggit. Habang sinisikap ng pamahalaan at mamamayan ng Palawan ng pagpapalawig at pagsulong sa kanilang turismo ay nabalot naman sila ng isang kahindik-hindik na kontrobersya patungkol sa isang insidente na naganap sa isang kasalan sa Palawan. Isang kaso ng pagpatay, subalit hindi lang basta kaso ng pagpatay sapagkat ang biktima na nagngangalang Benji Ganay ay kinatay na parang baboy. Ito at inihanda sa maraming tao. Subalit, sino-sino kaya ang responsable sa pangyayaring ito at ano ang kanilang dahilan at bakit nila iyon ginawa? Karaniwan na sa ating mga Pilipino, partikular na sa mga probinsya ang magdaos ng 2 araw na selebrasyon ng kasal. Sa unang araw ay nagkakaroon ng sayawan at inuman. Pagkatapos naman ito kinabukasan ay tsaka naman idadaos ang mismong kasal at isang salo-salo para sa mga bisita at para na rin sa mga kapitbahay na dumalo. Ganitong eksena rin ang naganap noong July 16 and 17 taong 2004 sa isang kasal sa Aramayuan, Nara, Palawan. Gabi ng July 16 noon ay nagkaroon ng sayawan ng ama ng ikakasal na si Eladio Baule na isang magsasaka. Subalit matapos ang sayawan at kasal ng kanyang anak ay isang balita ang kumalat sa kanilang barangay. Ito ay matapos umanong hindi na makauwi ang isang lalaki na nagngangalang Benji Ganay na wala na bang ibang pinuntahan kundi ang dumalo lamang sa kasal at nakisayaw. Nang ma-report ito sa mga kapulisan ay agad na nila sana itong iimbestigahan, subalit isang lalaki naman na nagngangalang Juni Buyot ang nagpunta mismo sa presinto para sabihin ang totoong nangyari patungkol sa taong nawawala. Ayon sa kanya ay dala ng pagkabagabag at konsensya ay hindi na niya kaya pang itago sa kanyang dibdib ang totoong dahilan ng pagkawala nito. Kaya naman dahil dito ay humingi ng tulong si Juni Buyot sa nakatatandang leader ng kanilang lugar upang siya ay samahan sa himpilan ng pulisya upang isalaysay ang kanyang nalalaman at nasaksihan patungkol sa naganap noong unang araw ng nasabing selebrasyon ng kasal. Ayon sa salaysay ni Juni ay habang nagkakasiyahan ang lahat noong pasayaw gabi ng July 16 ay sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nadulas si Benji Ganay habang nagsasayaw at bahagyang nahawakan nito ang puwetan ng bride-to-be na kasalukuyan ding nagsasayaw kasama ang magiging groom. Sinasabing marahil kaya ito nadulas ay dala ng kalasingan. Samantala, ang pangyayaring yon ay nakita pala ni Eladio Baule, ama ng babaeng ikakasal, at ito'y hindi niya nagustuhan na siya na rin kanyang ikinagalit. Dagdag pa ni Juni ay siya mismo kasama si Eladio Baule at ang anak nito na si Gerald Baule, 21 years old, pati na ang pamangkin na si Sagtuari Pique, 36 years old, ay galit na kinumpronta si Benji sa nangyari. Ang buong akala naman ng iba ay ayos na ang lahat sapagkat wala namang sagutan ang naganap at maayos pang lumabas sa bulwagan si Benji. Subalit maya-maya lang, habang nagpatuloy ang kasiyahan at naging abala ang lahat ay hinila nila si Benji at isinakay siya sa tricycle at dinala sa masukal na bahagi ng gubat ng kanilang lugar. Dito ay pinagtulungan nila itong bugbugin hanggang sa mawalan ito ng malay. Nang hindi pa makontento ang mga ito ay pinagsak nila si Benji hanggang sa bawian ng buhay. Pero hindi pa dito nagtatapos ang brutal na ginawa nila sa biktima sapagkat matapos nila itong pagsakin ay
nila ang katawan nito tsaka sila kumuha ng mga tuyong kahoy. Sinindihan at nila ang ilang parte ng katawan nito kasama ang kanyang ulo. Nang bahagya na umano itong nalito ay tinanggal ni Eladio Baule ang isang nito tsaka niya ito nang matapos ito ay hiniwa at kinuha naman niya ang nito at ibinigay kay Juni Buyot para naman niya ito. Labag man umano sa kanyang kalooban ay wala siyang nagawa kundi ang nito dahil tinutukan siya ng patalim ni Eladio Baule. Bagamat nasusuka na umano ay napilitan pa rin siyang lunukin ito. Nagulantang ang lahat ng mga dumalo sa nasabing pagtitipon sapagkat isiniwalat din ni Juni na matapos umanong ng katawan ng biktima ay kinuha nila ang ilang malamang bahagi nito at dinala sa mismong kasalan. Ang ibang parte naman ay sinunog gamit ang mga kahoy at dahon ng niyog. Nang madala ang ilang mga malamang parte sa mismong resepsyon ay inihalo at niluto umano nila ito at tsaka'y pinakain sa mga bisita. Sa kaganapang yun ay parang walang insidenteng nangyari sapagkat ni wala man lang nakahalata na kapala ng tawang kinakain nila. Subalit nang malaman ito ng mga taong kumain sa kasal ay hindi na iwasan ng mga ito ang masuka. Samantala, sa ginawang pagsiwalat ng saksing si Juni Buyot ay kaagad itong inaresto. Ganun pa man ay itinuro pa rin ito ang crime scene kung saan ay nakuha ng mga operatiba ang parte ng anit ng biktima na kalaunan ay ginamit bilang ebidensya. Kaagad din nilang inaresto ang mag-amang Eladio at Gerald Baule. Samantala ay may nakapagsabi naman na kusa umunong sumuko si Santuari Pique. At noong mga panahong iyon ay sinampahan silang lahat ng kasong murder.